Welcome guys sa ating Action FX educational webinar. So review muna natin yung previous week analysis natin. So tingnan natin yung mga fundamental bias, trade ideas, and mga trades natin gamit yung FX system. So makita natin dito sa MT4 FX system natin, meron tayong makitang buy signal sa lower time frame. So pwede natin itong gamitin for buy entry So yung purpose ng confirmation or signal is at yung best entry for buy position and sell position. So if nakapag-buy ka dito, nag-bullish move, then pwede mo gamitin yung sell signal as confirmation for exit ng trade. So pwede ka mag-exit ng trade dito dahil possible na pullback siya. Makita natin nag-pullback siya. And buy position ulit. So ayun yung gamit ng FX system confirmation or signal natin. So dito sa trade natin dito, mapag-buy tayo sa gold based dito sa FX system signal natin. So dahil rin sa USD bearish move sa currency pips, makita natin negative siya. So negative USD, so ibig sabihin bullish siya sa gold. Dahil nagkaroon ng weakness sa USD currency, nagkaroon ng bullish move sa gold. So sa gold, so sa USD. So alam naman natin na inversely correlated ang dalawa na yan. If buwabaksak ang USD, ibig sabihin tumataas ang gold. So ibig sabihin yan, inversely correlated. So if negative yung USD dito sa currency pips, so ibig sabihin, possible na tumaas yung gold market. And makita natin dito sa chart is tumataas siya. And supported by signal sa FX system natin. So ayun yung trade natin. Makita natin dito sa trading plan natin na nag-hold above siya sa key level, Yung paris ng gold, nag-hold siya. Kaya bullish bias sa gold. Makita natin yung analysis natin last week. And bullish bias based sa weekly analysis. Gold buys, secured profit 200 pips. So makita natin yung buy signal dito sa lower time frame and nag-buy position tayo dito. Yung buy signal, yung pinakita ko kanina, yung mga buy signal na yun. So dahil yun doon, kaya tayo nag-buy dito. And nag-secured profit na tayo dito ng partial profit dahil may sell signal. So possible na mag-pullback siya dito, kaya nag-secured partial na tayo. So pwede natin gamitin yung buy signal or sell signal for exit position, So yung pwede natin gamitin for enter and exit position yung mga trades natin based sa mga confirmation or signal sa FX system. Makita natin dito yung analysis natin dito sa gold. Night na yung target natin for bullish bias. 1,380 key level night na yan. Napag-secured profit na tayo. Analysis natin sa gold market. So dito, dapat alam natin impact ng mga fundamentals, and economic data. So after ma-hit yung target natin sa bullish bias, yun yung target natin, 2,380. So meron pa siyang NFP data, or US data sa US, na possible na pullback siya if above forecast yung result ng NFP data, na pwede siya mag-cause ng bearish move sa gold market dahil lumalakas ang currency ng USD dahil sa result ng NFP data if above forecast. Possible yan ng bearish move, Pakita ko sa inyo yung result ng NFP data. Makita natin dito. So before pa ng NFP data, nag-drop na yung gold dahil sa negative news sa gold market, Fundamental catalyst to for gold lower dahil isa ito sa mga bullish bias natin sa gold dahil maraming reserve gold buying ang China. Ngayon naman, tinigil na nila. Kaya nag-drop yung gold, So dapat alam natin impact ng mga ganito, mga fundamentals, fundamental catalyst for gold. And paano basahin mga economic data kagaya ng NFP data, CPI data, and pricing in concept. Tuturo natin yan sa educational content natin.
mga fundamentals topic natin, no? So, makita natin dito yung result ng NFP data, pakita ko sa'yo. So, ito naman sa USD or sa DXY index. Buy signal tayo sa 30 minutes, no? Buy signal. So, alam natin na sa DXY is nagkaroon siya ng bearish move dahil sa negative US data, and dahil optimistic yung result ng NFP data sa key level, na-reject niya, nag-bullish move siya dahil yan sa NFP data. So, yun yung nangyari sa USD, no? Makita natin yung bullish move, no? Na-price in agad ng market yung bullish move dahil sa sobrang laki ng movement, no? So, mostly, mga economic data, mga fundamentals, is nagbibigay siya ng volume sa market, no? Maraming volume. So, kaya malalaki yung movement sa market. So, tingnan natin dito. So, ito yung bullish bias natin sa gold. So, makita natin dito ng June 3, no? Nandito pa lang yung market. If nag-hold above siya dito, bullish bias sa gold. So, nakita nga natin nag-hold siya above sa key level na to. And napag-buy tayo dito, then may mga confirmation tayo sa FX system sa lower time frame, and 8 na yung target natin. So, ito naman yung impact ng NFP data. So, after ma-price in yung bullish bias or may yung target natin na 2380, possible nag-pullback yan. So, makita natin yung impact ng NFP data sa gold, no? So, may dalawang fundamental catalyst for gold lower dahil sa China, no? Tinigil nila yung gold reserve buying, no? And may NFP data, optimistic data, kaya nag-cause ng USD bullish move, no? Or gold bearish move. So, dapat alam natin impact ng mga yan. So, yung bearish bias sa gold. Ito naman yung market sentiment natin and fundamentals, no, last week. Makita natin dito sa currency pips. So, sa FX system din to. So, pinapakita dito yung real-time market data sa market sentiment natin, no. Malaman natin kung risk on, risk off, so mga sentiment sa market, no. Makita din bullish sentiment sa Japanese yen, CHF, and USD. Mostly risk off currency to. Makita natin yung reason kung bakit sila tumataas yung value. Sa USD dahil sa NFP data, CHF risk off sentiment, no, and Bank of Japan bond purchase, no. And meron naman bearish sentiment sa AUD dahil sa lower GDP data, and sa Canadian dollar naman dahil sa dovish yung Bank of Canada. So, dapat alam natin yung mga fundamental reason kung bakit tumataas or bumabaksak yung mga currency na ito. So, para alam natin yung price movement or anticipate natin yung further price movement ng mga currency. So, dito tayo sa chart natin, makikita natin sa gold. So, ano na yung analysis natin sa gold market. So, makikita natin dito. So, makikita natin dito. So, nandito pa lang yung gold. So, bullish bias tayo dito. Dahil nag-hold siya above sa 2,330 key level. So, titingnan natin yung lower time frame, may trade tayo dyan. So, ito. So, tingnan natin yung mga trades natin. So, dito, makita natin, nakapag-buy position tayo dito. So, may mga buy signal dito sa FX system, no? And nag-hold siya above sa key level na ito. And nakapag-buy tayo dito. Next naman, dito may sell tayo dito, di natin nalagay yung ano. May sell tayo dito dahil nireject yung key level kapag sell tayo dito. Ngayon naman is nag-hold ulit above sa key level, no? And may mga buy signal tayo dito sa lower time frame. At yung signal na yun, ito yun. Dito, ito, ayan. Sa 5 minutes time frame. Buy signal, sell signal, buy signal. So, kaya tayo nag-trade ng buy position sa gold dahil sa
confirmation or signal sa FX system. Makita natin dito, yung buy signal dito, no? Dito yun. Nakapag-trade na tayo dito. And bullish move. Tonight yung target natin sa 2380. And may mga fundamental catalyst for gold lower kaya bumaksak ang gold market. Makikita natin sa higher time frame, no? Yan yung sample. So, ano na yung analysis natin for this week? So, kuha natin. Yung main key level natin, itong mga red na to, red box. So, yung mga main key level natin na babantayan. So, lipat lang natin ito, 2,300 key level. And ito naman, the 2330, 2,330 key level. And 2360. Lipat lang natin. And bearish bias naman if below siya sa 2,300 key level, no? So, again natin. Alisin na natin yung mga previous fundamentals, no? Start of the week, nakikita natin yung bias natin. So, una, yung bias natin, so tignan natin yung anticipation natin, no, for this week. So, if yung gold market is nag-hold siya below sa 2,300, no? So, itong red na to, if below siya dito, possible na continue bearish bias. And if nag-break below siya dito, continue yan bearish move, no? Magbe-break below sa higher time frame, no? Yung key level. Possible i-retest tong low na to. If may volume and volatility tayo, possible na may itong key level na to, yung pinaka-low. If mag-continue yung bearish bias sa gold or bullish bias sa USD. Possible ma-hit if nag-break below sa 2,280 key level, no? And if nag-hold naman dito sa 2,300 and 2,330, doon tayo maging bullish bias, no? Para i-retest ulit tong high. So, gusto ko mag-form ng bullish momentum, bullish price action, no? So, dapat may mga malaking bullish momentum, no? So, continue yung bullish move. If wala naman, if walang bullish momentum, mas malakas pa rin yung mga seller, so bearish bias tayo. So, depende rin sa fundamentals, no, and economic data for this week. So, kung titignan natin yung economic data, no, for this week, meron tayong key data sa US. Inflation data, ito. CPI. So, pakita ko sa inyo mga key data sa US. Itong CPI na to, FOMC statement, economic projection, so itong dalawa, key data sa US. Fed interest rate decision, itong tatlo, and PPI data. So, ayan. Heavy week tayo sa USD dahil may mandaming tayong key data, no? Or mga fundamental driver kung bakit tumataas or bumabaksak yung value sa USD. So, dapat alam natin impact ng economic data or fundamentals, no? Para ma-anticipate natin yung movement and may trade natin, no, accordingly. Interpret natin yung data, kung ano yung impact niya sa market, no? At marunong tayong magbasa ng fundamentals. So,
So, makita natin dito. So, yung main bias natin sa gold, ilagay natin. Natin. If meron tayo USD na USD weakness, no, or pairs, so then meron tayong gold bulls, no. So, meron tayo dapat tayong negative USD, CPI, PPI, dovish, geopolitical tension. Yan yung mga main bias natin. Ito yung mga factors sa main bias natin. If nagkaroon ng USD bearish move, no, so magkaroon ng possible na bullish move sa sa gold market. And if negative naman yung mga US data, gaya ng CPI, PPI, magkakaroon dito ng bullish move sa gold dahil sa USD weakness. And if dovish naman yung Fed, so dapat alam natin yung impact ng mga yan. And kapag may geopolitical tension, possible na mag-escalate yung mga conflict, no, sa Middle East, no, possible na gold bullish bias. Yung main bias natin. First, kailangan natin magkaroon ng bullish move dito sa 2,300 key level. No, and mag-hold above sa 2,330 key level, no, para yung main bias natin sa gold pataas. Kailangan mo na mag-form ng bullish move, no. If wala naman bullish move, no, possible na mag-bullish move lang siya dito and i-retest tong key level na to and possible continuing bearish bias. Yan yung main bias natin. Adaptive bias naman, so dapat may adaptive bias tayo if di nangyari yung main bias natin. So, USD bulls, optimistic USD, focus naman yung Fed. If mataas yung inflation data, possible na mas less yung expectation sa rate cut. Kaya pwede rin tawagin na hawkish yung central bank sa US or yung Fed. And naman, yung pricing na there, kaya nag-bearish move yung gold. Ito yung adaptive bias natin. So, ayan yung bias natin sa gold. So, bearish bias if di nag-hold. If hindi nag-hold tong 2,380, if mag-continue pataas, and i-retest tong 2,000 to continue yung lower move, possible na magkaroon ng bearish move ng pullback muna to continue yung bearish move. So, possible to mangyari. I-retest muna, mag-pullback muna pataas, then continue yung bearish move. If hindi naman, nag-hold yung bullish momentum, possible na tumaas siya. So, dapat alam natin yung impact ng fundamentals sa economic data para ma-anticipate natin yung movement ng gold based dito sa bias natin, sa main bias and adaptive bias. So, kung tingnan natin sa weekly, yan, sa monthly muna tayo.
alisin natin mga key levels. So makita natin nag all-time high ang gold, di ba? Nag all-time high siya dito. So if mag-hold yung bearish momentum dito, if mag-continue lower yan, i-break below key level, possible na i-retest ng gold itong price level na to. Possible na mangyari yan, yung bearish move. Kaya if nag-break below siya sa key level, no, possible continue yan lower. If hindi naman, nag-hold siya dito, nag-hold yung level, possible na bullish move, no? So, depende yan sa market sentiment for this week and mga result ng economic data and fundamentals, no? So, dapat lagi tayo adaptive sa market. Sa weekly, makita natin, ito yung first defense for gold bullish momentum, no? Or gold bullish bias. Kailangan mag-hold ng market yung key level na to. Continue yung bullish move, no? If nag-break below yan dito, possible na i-retest tong low. So, dapat alam natin yung market structure, price action, and mga key levels, no? Para paano basahin yung technicals and impact ng mga economic data and fundamentals, no? And market sentiment. So, tuturo natin yan sa educational content, no? Sa mga student ko, tuturo natin mga topics na yan, no? Lalo na yung fundamentals, pricing in concept, no? And mga economic data. So, dapat alam natin yung mga impact ng mga yan. So, tandaan natin yan, no? Kung possible price movement sa weekly data. So, for bearish, ulitin natin. So, di ba may key level dito? So, kung gusto natin na mag-continue yung bullish move, gusto ko magkaroon na siya ng lower wick, no? I-reject ng price. Lagyan natin, lipat natin dito. So, mag-form siya ng lower wick, mag-bearish move na siya. Taking liquidity, i-retest yung mga key level dito. And, continue yung bullish move. So, gusto ko makita yung lower wick, no? For continuation ng bullish move. If bearish move naman, so gusto ko rin makita yung magkaroon ng upper wick kagaya nito. Tulad nangyari ng last week, no? Magbo-bullish move muna, then, i-reject yung mga key level dito. Example, may key level dito. Magbo-bullish move muna, then i-reject niya, and break below key level, no? And ganito mag-form siya. Yan. Nag-bullish move, i-retest yung previous key level. Then, nag-continue yung bearish move, no? Depende sa market sentiment or fundamentals for this week. Nag-break below key level and continue i-retest tong yung lower key level, no? So, ayun yung bias natin if mag-continue yung bearish bias. Ayan. So, ulitin natin. For bullish bias, gusto natin mag-form muna siya ng lower wick muna, no? Lower wick. Then, continue bullish bias if nagkaroon ng bullish momentum and nagkaroon ng lower wick, no? So, ganito mangyayari. Ipiliin natin sa lower time frame, no? Iba nag-open dito. So, nagkaroon ng bearish move muna. Then, bullish move. Then, nagkaroon siya ng wick. So, yung maganda mag-entry dito or dito. For bearish move naman or bearish bias,
gusto ko mag-form siya ng bullish move, i-retest yung key level na 'to and i-re-reject niya and continue yung bearish move 'no, sa weekly. So, madami tayong range for lower 'no, makikita natin dito, possible i-retest 'to if continue yung yan, possible mangyari yan, yung candle na 'to sa base sa weekly time frame 'to. Gusto natin i-retest 'tong key level, bearish move. Ayan yung analysis natin sa gold, uptick bias. Sa DXY naman, makikita natin sa DXY, so previous peak 'no, nandito yung market and nag-continue bearish move dahil sa negative US data 'no, nagkaroon ng bearish move. Then dahil sa optimistic data sa NFP, kaya nag-bullish move siya. So dahil yan sa NFP data, so ano yung natin, bias natin for this week. So yung key level natin dito, ito. So dalawa lang key level natin. Alisin natin to. If nag-break below siya dito, no, possible na mag-continue yung bearish move. And possible mag-retest siya, no. Possible i-retest ko, then continue bullish move. May natin gamitin yan. Ayan. Isin lang natin. So bullish bias tayo sa USD, no. If mag-continue bias natin, kailangan mag-pullback siya or magandang buy position, no. Then continue bullish move. So if hindi naman, if nag-break below dito sa 104.5 key level, possible na i-retest tong 104 key level, no. Yung bias natin. Sa FX system, makita natin dito yung mga signal, no. Sample sa pound yen, Japanese yen, weakness, strength. Makita natin yan dito. May buy confirmation dito. Then nagkaroon ng weakness sa Japanese yen after mag-bearish move, no. Na-pricing agad yung bullish move sa Japanese yen. So makita natin yung mga confirmation natin sa trading system. Nasa OS level siya, may buy signal. Maganda mag-buy dito. And makita na yung bullish move. Bigyan natin yung currency pips. So 1 hour time frame, makita natin yung buy confirmation sa 1 hour time frame, no. May buy signal dito sa signal. And nag-bullish move siya. Then nag-pullback siya dito. Pwede natin gamitin yung mga FX system for entry and exit. So dito naman, may buy signal dito. And nag-bullish move siya.
So, yan. Tingnan natin yung pound yen. So, yung bias natin dito is parehas pa rin. Focus tayo sa pound and dovish tayo sa Japanese yen. Dahil sa interest rate differential, maganda mag-buy if nag-pullback siya. Halimbawa, dito nag-pullback siya. Pullback siya dito, pullback. So, entry point na maganda mag-buy. O yan. So, dapat mag-enter tayo ng trade kung saan yung magandang best position, no? Kung mag-enter tayo sa OB level, sa OS level, sa key level, no? Mga liquidity zone. Kung saan yung mga psychological level, mga historical key level natin, no? Tinuturo natin sa educational content. And mga buy and sell confirmation sa FX system, no? Impact ng fundamentals and economic data. Dapat alam natin mga yan. So, ayun lang sa analysis natin. So last is yung sa gold natin, yung main bias and adaptive bias natin, no?